Hello, good evening. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa patuloy po na inyong pagsubaybay sa Jesus Health Ministry Church. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. At ngayon po ay 277 midweek service. Ngayon din po matatapos yung ikalimang aklat ni Moses o yung po tawagin ay Torah. Welcome po. Every Sunday po, look pa rin po tayo, chapter 5, verse 33. Series of study rin tayo dyan. So this evening, tayo po ay nasa Deuteronomy chapter 34, verse 1 to 11. Ngayon po yung kamatayan ni Moses. Ngayon po natin pag-aaralan. Excuse me, Sally. So, ito po yung huling chapter ng Deuteronomy at dito rin po yung huling book ng Torah ni Moses. Sulat ni Moses. 5 aklat po ito. So, puri ng Panginoon for almost 6 years, actually 6 years, na pinag-aralan po natin ito for 277 Wednesday midweek service natin. Start po kami ng 2020 during pandemic. Nagsimula po kami. Salamat sa Panginoon at nasa 6 years din po na pinag-aralan po natin yung 5 aklat ni Moses. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. So dito, makikita natin yung katapatan ng Panginoon kay Moses, katapatan din ni Moses sa Panginoon. Kaya lang, may isang bagay lang po na nagawa si Moses na naging dahilan para hindi siya makapasok sa promised land. So sa ministry niya, for 40 years kasama ang Panginoon, at the age of 80, tinanggap niya yung ministry na ito, yung mission, para alisin ang mga Israelita sa Egypt. At siya ang manguna to lead the Israelites patungo doon sa promised land. So dito, na-expose at na-reveal ang kapangyarihan ng Diyos. Una sa Book of Exodus, kung saan naroon na si Moses, hanggang Deuteronomy, nakita natin yung kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, kamay ng Diyos, yung mga miracles, wonders, yung mga bagay na imposible, naging posible sa pamamagitan po ng pagtupad ni Moses. But this evening, chapter 34, sabi ng mga scholars, ang sumulat nito ay maaaring si Joshua. So bilang assistant ni Moses, traditional po yun, nangyayari po talaga na ang assistant leader ay nagiging leader, siya nagiging writer. Kinukwento yung kanyang master na si Moses. Sige po, let's pray. Diyos Ama, kami po ay dumudulog, nagmamakaawa, patuloy na humihingi ng habag at karunungan na siya naming pagsasalusaluhan sa aming kaisipan at pandinig. Tulungan mo kami magkaroon ng atensyon at gabayan niyo kami, Ama, ng banal na Espiritu at pangunahan niyo po kami na maunawaan namin ang mensahe ng iyong mga kasulatan, mensahe na ipinaparating mo sa pamamagitan ng buhay ni Moses hanggang ngayon sa kamatayan niya. At dalayan ko po na pagpalain niyo po ang mga nag-review, nagtsatsaga sa church na ito para mag-aral. At salamat po sa Espiritu Santo na nasa kanila, na sila ay nagtsatsaga, nanonood at patuloy na sinisimulan at tinatapos. Kaya salamat po sa gabay ng Banal Espiritu sa mga nagsimula at natapos ang gawain, na nakinig, nag-aral at nagkaroon ng spiritual impact sa buhay nila ang mensahe na ito. Salamat po, Ama. Tinataas po kami. In Jesus' name we pray. Okay. So dito mga kapatid, verse 1, chapter 34, last chapter na po. Pagkatapos ay umakyat si Moses sa bundok ng Nebo mula sa mga kapatagan ng Moab
sa taluktok ng Pisga na nasa tapat ng Jericho at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain ng Gilead hanggang Dan. Ganda sana kung may mapa, mga kapatid. Kaya lang, nagka-problema po sa connection. Ganun pa man, naibalik na po natin yung LCD projector, nababasa niyo na po. Pero yung may flash yung mapa, hindi ko na po nagawa. Makikita po doon yung Nebo o Mount Nebo ay nasa lupain po ito ng Moab. Pag nakita niyo po yung mapa, ito po yung lupang minana ni Ruben. So, pinakyat siya ng Panginoon, si Moses, upang ipakita yung tapat ng Moab na ito, yung taluktok ng Pisgah. Makikita sa kabila, ang pagitan lang po ay Jordan River, makikita po doon yung Jericho. Ito yung unang city na mapapasok at makukubkob ng mga Israelita. So pinakita sa kanya yung Gilead hanggang Dan. Yung Gilead na yun, mga kapatid, yun yung pagtawid doon sa Jordan River. Actually, hindi pa. Bago dumating ng Jordan River, Gilead po yun na sakop din ng Moab hanggang doon sa kabilang sa western part ng Dan. Actually, malapit na po yun sa Mediterranean Sea. So, verse 2, ang buong Naphtali, ang lupain ng Ephraim at ng Manases at ang buong lupain ng Juda hanggang sa dagat na kanluran o dagat kanluran, sa kanluran. So, sinasabi ni Lord kay Moses, nakasubdivide na yung lupa. Pero, ang distribution ng lupa, pagpapamana sa kanila, ay mangyayari pa sa Book of Joshua, sa chapter 13. Beginning chapter 13, 14, 15, so pamana na yan. So, wala pang plano kung kani-kanino mapupunta to. But si Lord, ipinakita na kay Moses, yan, lupain na Ephraim, parang tinuturo ni Lord, yan, Manases, ang buong lupain ng Juda, hanggang sa dagat sa kanluran, yung tinatawag na western part, yun, hanggang doon sa tinatawag na Mediterranean Sea. And then verse 3, so dapat may mapa rin ako ipakikita, dapat tingnan natin. Verse 3, ang Negev at ang kapatagan ng Libis ng Jericho na lusod ng mga puno-puno ng palma hanggang sa Zoar. So, makikita po ito sa mapa, Lord willing, sa mga susunod kapag loobin ni Lord na sa Book of Joshua po tayo, ay makita natin yung lugar na tinuturo ng Diyos. So dito, makikita natin yung parang nakasubdivide na yung itinuturo ng Lord kay Moses. Parang sinasabi ni Lord, dito si Ephraim, dito si Manases, si Naphtali, Judah, sino pa ba? Yung mga lugar na binabanggit dito. Okay. So, verse 4, tuloy ko lang. At sinabi ng Panginoon sa kanya kay Moses. So, ang letter or writer dito ay si Joshua. Sabi dito, ito ang lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na sinasabing aking ibibigay sa iyong bigay. Aking ipinakita sa iyo, ngunit hindi ka daraan doon. So sana maliwanag sa screen mo po, no, sa cellphone ninyo yung sa harapan. Verse 4. So sabi dito ng Panginoon, ipinangako ito, may kanya-kanyang panahon na ipinangako ito ng Panginoon. Kay Abraham, ipinangako ito ng Panginoon in Genesis chapter 12, verse 7. At nung pinanganak si Isaac at nag-mature si Isaac, binanggit din itong pangako na ito sa Genesis 26, verse 3. At yung anak ni Isaac na si Jacob, dalawa po yung anak niya, si Esau at si Jacob, binanggit din niya kay Jacob po ito. Genesis 28, verse 13.
So itong tatlong to na pinakakuha ng Diyos, hindi ito last will of testament kung tawagin. Hindi galing kay Abraham ito. Mana ito galing sa Diyos, ibinigay kay Abraham, at ipinangako kay Isaac ulit, at ipinangako kay Jacob. So ang Diyos ang nagpapamana ng lupain. Walang ari-arian po si Abraham. Pero ang Diyos po ang nagmamay-ari nito at ipinapamana sa pangako niya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. So ito yung tinatawag na testament o yung pangako ng lupain, yung tinatawag na covenant ng Panginoon kay Abraham. Kasama po ito sa covenant ni Lord kay Abraham. Excuse me. Yung response ng covenant ni Abraham kay Lord, tutuliin yung mga lalaki, mga anak niya at yung mga anak ng alipin niya ay tutuliin. Pero ang kapalit nun, covenant ay yung ipapamana yung bayan, pagpapalain sila. So kasama to sa covenant, yung agreement ng Diyos at ni Abraham, agreement ng Diyos kay Isaac, agreement ni Lord kay Jacob, yung tinatawag na parang kontrata po, in other term, yung tinatawag ng covenant. At malapit nang matupad ito. Sa book of Joshua, malalaman po natin kung paano ito magtatagumpay. Pero, sabi ng Panginoon kay Moses, hindi ka makakapasok. Aking ibibigay sa iyo, aking pinakita sa iyo, ngunit hindi ka daraan doon. So, 4 times, kung di ako nagkakamali, binanggit ng Panginoon kay Moses in Book of Numbers 27, verse 12 to 14, doon nagsimula yun, nagkasala si Moses. And then Deuteronomy 3, 23, 27, nagkukwento si Moses sa mga Israelites na humingi siya ng tawad, pero hindi siya pinatatawad ng Panginoon, nagagalit ang Panginoon. Ganun din sa Deuteronomy 32, verse 52, pinapaalala na hindi siya makakarating, yung paa niya hindi makakatutong sa promised land. At dito sa verse na ito, binanggit din. So, 4 po yung pagkakaalam kong beses binanggit. Pero, sabi ng Panginoon, mahalaga, mamanahin naman ito ng mga Israelita. Mamanahin nila ito. Kahit wala si Moses, itutuloy ng Panginoon yung mana. So, alam natin ang dahilan kung bakit hindi po natuloy na makasama si Moses, yung pagsuway niya sa isang utos, yung instruction ni Lord ng labag ni Moses. Okay, verse 5. Kaya si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. So pag binasa po natin yung illustration ng pagbasa, para bang nung sinabi ni Lord na hindi ka makakaraan doon, parang biglang namatay si Moses. Hindi naman ganon. Ano lang, matagal nang sinabi to at na ang Panginoon ay nagsabi na hindi siya makakapasok sa promised land, pero tutuparin ng Panginoon yung pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Actually, hindi naman kasali si Moses sa pinangakuan niya. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, so walang pangako si Lord na kasali siya doon sa pinangakuan. Pero kung tutusin mga kapatid, ay mapapabilang din naman talaga siya. Nagkasala lang. Verse 6. So si Moses pala namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. So verse 6, kanyang inilibing siya, si Lord, inilibing si Moses sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet Peor. Ngunit walang sino mang tao ang nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. So yung araw na ito, mga kapatid, ito yung time na kung si Joshua ang sumulat nito, yung time na yon, paano niya naisulat ito, nung buhay pa siya, walang tulad ni, walang nakakaalam sa libingan niya hanggang sa araw na ito. So sinasabi ni Joshua yon.
Verse 7. So, naglibing kay Moses si Lord. Si Moses ay 120 taon gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang likas na lakas ay hindi humina. Mga kapatid, 120 years old. So, ito po yung pangako ng Panginoon sa Genesis chapter 6, nung ang nakita ng Panginoon ang tao ay napakasama. Ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 6, ang aking espiritu, verse 3, Genesis 6 verse 3, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. So, mga kapatid, bago dumating ang baha, ang mga tao noon ang edad 600, 700, 800, 900. So, naputol po yon, namatay po ang pinakamatandang tao, si Matusalem, 969. Wala pang umabot na 1,000 year. So, ngayon, mga kapatid, yung sinasabi na 120 years old, ito po, si Moses po ang isa sa mga nagmana ng edad na iyon. Hindi siya humina o yung lakas niya, yung physical, hindi nakitang mahina. Yung mata niya hindi nang labo. Yes po, malakas po siya. Unang-una, dahil talaga naman, mapapabilang naman sana siya makasama sa promised land. Dahil kasama siya sa pinangakuan ng mga tinatawag na mga pangako sa mga Israelita. Merong pangako si Lord kay Abraham, yung very direct promise yun, kay Isaac, kay Jacob, pero para sa lahat ng mga Israel, pinangako rito ng Diyos. Kaya damay din si Moses na makakapasok sana. Tingnan natin, Exodus 3, 16, 17. Humayo ka, sabi rito, at tipunin mo ang matatanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa akin. So, yun ang sasabihin ni Moses na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapigatian sa Ehipto, sabi ng Panginoon to, at dadaling ko kayo sa lupain ng Cananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hebeo, at ng Jebuseo. Sa isang lupain, dinadaluyan ng gatas at pulot. So, si Moses ang magsasabi. So, kung sasabihin ni Moses to, sasabihin niya, aking aalisin kayo sa kapigatian. So, dahil bilang spokesperson ng Diyos, kabilang siya sa mga makakapasok sa promised land. Pero alam natin ang nangyari na dahil sa pagsuway, nabigo si Lord at nabigo rin si Moses na makapasok. But, umpisa pa lang, alam natin na siya po ay makakapasok. So, yung kanyang kasalanan pala written in Aklat ng Bilang, 20 verse 2 to 12. No, after ng pagkamatay ni Miriam, so, sa chapter 20 rin yun, Bilang 20, verse 1, and then verse 2, doon nagsimula nagreklamo ang mga Israelita, na uhaw po. Kaya pagdating lang sa Meribah, inutusan ni Lord si Moses na kausapin lang yung bato, pero pinalo ni Moses ng 2 beses. Doon hindi sumunod si Moses. O, yun ang dahilan. So, Aklat ng Bilang po yan, chapter 20, verse 2 to 17, at to 12. Kanina nabanggit ko, Bilang 27, hindi pala doon. So, dito siya nagkaroon ng kasalanan. Okay, verse 8. At ipinagluksa ng mga anak ni Israel si Moses ng 30 araw sa mga kapatagan ng Moab at natapos ang mga araw ng pagtangis at pagluluksa para kay Moses. Okay? Ulitin ko, at pinagluksa ng mga anak ni Israel si Moses ng 30 araw sa mga kapatagan ng Moab at natapos ang mga araw ng pagtangis at pagluluksa para kay Moses. So, si Lord ang naglibing pero nagluksa muna sila for 30 days. So, noon, mga kapatid, may tinatawag na culture or tradition or custom. Like si Aaron,
Ipinagluksa rin si Aaron, Book of Numbers 20, verse 29, pinagluksa rin si Aaron for 30 days. And then si Jacob, ipinagluksa nila hanggang 70 days. Kasi may 40 days na pagproseso ng imbalsamo, tapos plus 30 days ng pagluluksa. Kaya naging 70 days po nung si Jacob ay ibinurol bago inilibing. Genesis chapter 50 verse 1 to 3, mga kapatid. So dito, kung titignan natin, ang estilo ng pag-imbalsamo, yung estilo ng ginagawa sa mga mami. Kasi nga, namana po ito ng mga Israelita, yung mga, para ma-preserve yung mga katawan. So, iniimbalsamo, kaya inimbalsamo to si Moses dahil within 48 days, within 48 hours, ay pwede na kasing mangamoy ang katawan ng taong patay. Kaya kailangan imbalsamuhin ito. Tulad ng ginawa nila kay Jacob para manatili siya for 30 days of mourning. So sa Israel, may 3 types of traditional and custom of mourning, yung pagluluksa. So number 1 ay tatlo. Ang isa dito yung kautusan batay sa batas. Number 1 is Shiva. Ito po ay 7 days mourning, itong araw na pagluluksa. The initial and most intense mourning period lasts for 7 days. Ito yung kaugalian. It begins after the burial and it is a time when close family members stay home and friends and the community visit to offer comfort. So, ito yung una. Magluluksa ang pamilya for 7 days muna. Ngayon, 30 days, kung tawagin ay Shloshim. S-H-L-O-S-H-I-M. Kanina, Shiva. S-H-I, victory A. Ito naman ay Shloshim. S-H-L-O-S-H-I-M. 30 days morning po to, yung pagluluksa. So, ito yung ginawa kay Aaron, ginawa kay Jacob, at ginawa kay Moses. Shloshim, S-H-L-O-S-H-I-M. This is the second period of mourning, which lasts for 30 days, and it includes the 7 days of Shiva. During this time, mourners may resume some daily activities but still refrain from attending public celebrations, listening to live music, or getting a haircut. Okay. 30. 30 days. Katulad nitong ginawa kay Moses. Shloshim. Ikatlo, Jewish law. Sa Jewish law naman, within 24 hours, within a day. Ito, specifically for all criminal, convicted person. Deuteronomy 21, 22 to 23, tingnan natin. Ito po yung pangatlo na naging custom tradition but based on law of Moses. Kung isang lalaki ay magkasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya'y patayin at siya'y ibinitin mo sa isang punong kahoy, verse 23, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon. Sapagkat ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. So, itong batas na ito na i-apply po ito hanggang sa New Testament. But intended po ito at ito po ay para sa mga convicted criminal na tao, but ginagawa rin to ng mga ordinaryong tao na within 24 hours, nililibing na yung tao. But pwedeng mag-stay po for 7 days. So siguro meron po silang gamot na inilalagay kung paano hindi bumaho yung bangkay. So tatlo po yung custom nila
when it comes do sa pagluluksa ng kanilang mga mahal sa buhay. Una, Shiva, 7 days, morning. Shloshim, 30 days. And then, within a day, 24 hours, Jewish law. Deuteronomy 21, 22 to 23. Ngayon, ganyan ang nangyari kay Jesus. Kasi convicted si Jesus ng pagkakasala na hindi naman niya ginawa. Alam po natin yun. So, hanggang sa ganung bagay ay naranasan ni Jesus. Okay. So, si Moses, 30 days ang ginawa sa kanya. Yung kaugalian ng mga tulad ng ginawa kay Aaron. Shloshim, according sa Hebrew word. Verse 9, si Joshua, combination ng Joshua at Josue tuloy. Nalilito minsan ako eh. Si Josue, okay, anak ni Nun, ay puspos ng espiritu ng karunungan sapagkat ipinatong ni Moises ang kanyang mga kamay sa kanya. Pinakinggan siya ng mga anak ni Israel at ginawa nila ang gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses. Okay? So, si Josue, anak ni Nun, si Joshua po, siya po ay galing sa anak siya ni Ephraim. Si Ephraim, anak niya si Nun, so ang anak naman ni Nun ay si Joshua. And his original name was Hosea, but Moses renamed him Yehoshua, in English form, Joshua. Most of the time, ito yung nangyayari. The next leader is the student of his master o kaya former leader like Moses. Na-train po si Joshua kay Moses. So, wala pong question dito yung mga Israelita because ang ganda po ng record ni Joshua. Na record ni Joshua ay napakaganda, buti at maayos ang record niya bilang sumusunod followers po ni Moses. And even sa church, mga kapatid, the assistant pastor or associate pastor will become the head pastor. Nangyayari po yun. Pag namatay ang pastor, may mga na-train na pwedeng tumindig as a head pastor sa church. So, dapat ganun po ang nangyayari. No? May kapalit. Kung sino yung kapalit, within the church lang dapat. Pero may nangyayari po na dahil walang na-train, dahil may mga churches po na mayroon tinatawag na same organization under the umbrella of may mga name ng mga churches. For example, galing ka doon sa Baptist Church, galing ka sa Calvary, o galing ka sa ibang church na maraming mga congregation. Kung wala yung assistant pastor na pwedeng tumindig sa pastor na pumalit dahil namatay yung pastor, minsan nangyayari na may ibang pastor na pinadadala na same group din, same church, para magpatuloy, i-handle yung tupang na iwan ng isang pastor. But this time, kay Moses, eksakto si Joshua. Kaya, alam din ni Lord kung sino si Joshua. Alam din ni Lord na siya po yung tinawag din ng Panginoon, si Joshua. At ang lahat naman ng kumikilos ay ang kamay ng Diyos eh. Kahit sino pa yung pumalit. Kay Lord kasi importante yung kanyang karangalan bilang banal. Na natanggalan siya ng kabanalan eh, nung nagkasala si Moses sa kanya eh. So, pinapangalagaan ng Diyos ang kanyang karangalan bilang banal sa mga Israelita. Na hindi magbabago ang tingin ng mga Israelita sa kanya. But dahil sa disobedient ni Moses, alam natin yung binanggit ng Diyos na hindi siya nag-glorify doon. Saka nangyari. And then, kaya hindi siya nakarating sa promised land. O hindi siya makakarating. Verse 10, sabi ni Joshua, at wala pang bumangong propeta, sabi rito, sa Israel, na gaya ni Moses, na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Yes, totoo naman po yun. Even sa panahon ni, kahit
Di ba? Kahit nga nagpe-perform ng miracle si Elijah, si Elisha, tulad ni Moses, but yung performance ng miracle na ginawa ng Lord sa kamay ni Moses ay talagang napakalaki. Napaka very remarkable po yun sa Israelita na talagang tinatandaan nila yon. Hatiin mo ang dagat, niligtas ang mga Israelita sa 10 salot, at dami po. So, napakalaki po ng ginampanan ni Moses na ipinagawa ng Lord sa kanya. Kaya sabi dito ng author na kilala ng Panginoon si Moses daw ng mukhaan, face to face. Verse 11, walang tulad niya dahil sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghang inutos ng Panginoon na gawin niya sa lupay ng Ehipto, kay Paraon, sa lahat ng kanyang mga lingkod, at sa kanyang buong lupain. So, walang tulad ni Moses. Dahil sa lahat ng mga sign o tanda, kababalaghang inutos ng Panginoon na gawin. Una, sa lupain daw ng Ehipto, ipinakita sa mga taga-Ehipto at kay Paraon, at sa lahat ng kanyang mga lingkod, at sa buong lupain. Verse 12, at dahil sa makapangyarihang kamay at sa dakila at kakilabot na ginawa ni Moses sa Panginoon sa paningin ng buong Israel. Both mga Egyptian people and Pharaoh and both Israelites, nakita ng mga mata nila yung kapangyarihan ng ginawa ni Lord at ipinagkaloob kay Moses kung paano makita ang mga tanda ng kapangyarihan ng Diyos sa Egypt at saka sa Israel. Kaya blessed pa rin ang Egypt kasi nakita nila yung Diyos ng Israel kung paano gumawa at kumilos. Blessed po sila. Hindi dahil na napasama sila, naparusahan sila, pero dahil sa mga pangyayaring yon, sa isang banda, in other side, on the other view, dapat matuwa sila because yung Diyos talaga ng daigdig na ito, na lumikha ng langit at lupa, ay nakita nila, sa mata nila, sa harap ng mata nila yung kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos din ang lumikha sa mga Egyptian eh. So, blessed po sila actually, although sila ay devastated o talagang na-destroy. Very, sabi nga, parang ruined Egyptian, o ruined, parang bumagsak talaga ang mga Egypt. Lalo na naubusan, halos sila ay maubusan ng mga soldiers. Pero, bukod sa Israelita, lamang pa rin sila sa ibang mga bansa na hindi nakita yung ginawa. At least, nakita nila. Nakita ng mga buhay ng mga Egyptian, kahit na ba napasama yung mga tao sa kanila, nagkaroon ng salot, pero nakita nila upang sila'y maniwala na may Diyos na kinikilala ang Israel. So, blessed pa rin sila dito. Dahil walang iba nakakita nito. Walang ibang bansa. Silang dalawa lang, ang Egyptian at saka Israel, ang nakakakita ng mga mahimalang bagay na ito. Kaya nga sinasabi sa verse 11 na walang tulad niya. Walang tulad niya na lumutang sa Egypt. Ito is tinutukoy dito si Moses na nag-perform ng sign and wonders and even yung mga salot. Actually, bless sila, mga kapatid. Sa akin, yun ang tingin ko dito. Kahit ba sabihin natin na parang naparusahan sila, pero naramdaman nila, ang mga taong buhay sa kanila ay magpapatotoo na iba ang Diyos ng Israel. So dito, walang tulad ni Moses. But in New Testament, siyempre, bukod kay Elijah, kay David, wala talagang katulad si Moses. Pero, darating ang panahon, darating pang panahon. Sa Old Testament, walang katulad. Pero, sa bagong tipan, meron siyang katulad at higit pa sa kanya. Ito ay pinangako ng Panginoon kay Moses. Isinare niya po ito. Never po itong
nagkaroon to ng, kasi ang Deuteronomy po, ito po yung karamihan, pinapaalala yung batas ulit para sa mga new generation makakapasok sa promised land. At iba dito yung mga testimony ni Moses, yung mga personal testimony niya na encounter niya sa Diyos. So, nabanggit daw sa kanya ng Panginoon, in Deuteronomy 18, verse 15 to 19, ito yung nabanggit ni Lord kay Moses. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko, sabi dito. Sabi ni Moses, mula sa iyong sariling mga kapatid, sa kanya kayo makikinig. Verse 16, ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb. Sa Horeb, Mount Sinai po ito. Sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin, huwag mong muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos. Ni ipakita pa sa akin itong malaking apoy upang huwag akong mamatay. Okay, dahil nga, binanggit ko rin ito, I think in Sunday, na dahil banal ang Diyos, ang salita niya, nung nasa Mount Sinai, hindi clear sa pandinig ng mga Israelita, parang kulog, hindi clear. Pero kay Moses, maliwanag yung salita ng Diyos. Word for word, maliwanag kay Moses. Mamaya mababanggit. Pero sa mga Israelita, ang salita ng Diyos mula sa langit patungo doon sa paanan ng bundok ng Horeb or paanan ng Mount Sinai, hindi klaro. Nagsasalita si Lord pero ang dating sa kanila parang kulog at kidlat. Kaya nga natatakot sila. Sabi nila, actually Exodus chapter 20 yan eh. Kinausap nila si Moses na huwag nang magsalita si Lord, nakakatakot, baka kami mamatay. So ngayon, sa to lang, kaya pag pinag-aralan mo ito mga kapatid, tinupad po ito ng Panginoon. Kaya nga nangyari, pinakyat na lang si Moses sa Mount Sinai. Personal niyang ibinigay yung batas. Itong request na ito, pagbibigyan sila ng Panginoon eh. Na huwag na magsalita si Lord. Kasi kung tutuusin, I think, this is my personal view, palagay ko kung di sila nagreklamo, tuloy-tuloy magsasalita ang Panginoon. Baka i-recite ni Lord. Hindi lang 10 utos, baka yung 316 laws. Eh baka mamatay nga itong mga Israelita. Pero dahil ito'y request nila na wag na magsalita, kasi nga sobrang lakas ng tinig ng kulog, kidlat, yun yung ano eh. Pero si Moses, pinakyat na lang ng Lord para doon ibigay ang mga kautusan batas para clear. And then, ano pa susunod dito? At sinabi ng Panginoon sa akin, sinabi daw ng Lord kay Moses, tama ang sinasabi nila. So, ibig sabihin, sumasang-ayon si Lord na pag tumagal pa ang Diyos na nagsalita sa Mount Horeb, sa Mount Sinai, pwede talaga mamatay yung mga tao. Kaya nga, pag sisimula pa lang magsalita si Lord, siguro talagang hindi nakakayanin, baka mabasag yung eardrum nila. Kaya sabi ni Lord, tama, sinasabi nila. Ngayon, ano yung next verse? Ako'y hihiram para sa kanila ng isang propeta na gaya mo, sabi ni Lord kay Moses, mula sa kailang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iutos sa kanya. So, mangyayari niyan, may pangako si Lord kay Moses, but this is for the prophetic word for the future pa. And then, verse 19, at sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol dito. So, this is Jesus Christ, the only begotten Son. At patutunayan po yan ni Peter. Gawa 3, verse 22 to 23. Sabi po dito, tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo na isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito, version na ni Peter. Nirequote niya po yung binanggit sa Deuteronomy 18 to 19. Isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan niyo siya sa lahat ng bagay na sabihin niya sa inyo. Verse 23, ang bawat tao na hindi makinig sa propetang yun ay lubos na pupuksay mula sa bayan. So sinasabi ni Peter, confirm yung pong promise ni Lord kay Moses na nangyari po sa katauhan ni Jesus.
Kaya, mga kapatid, excuse me po. Kaya mga kapatid, ah, si Lord ay nakipag-usap ng personal kay Moses para clear. Kasi kahit iparinig mo sa mga Israelita, malabo. Baka ikamatay nga nila. Kaya sabi ni Lord kay Moses, tama sila. Parang sinasabing gano'n. Now, hanggang verse 12 lang po tayo. So, tapos na po tayo sa Deuteronomy. So, in closing, mga kapatid, yung sinasabi rito, no, ng writer, balikan ko lang verse 10. I think si Joshua yung writer nito. Sabi sa verse 10, balikan ko lang to, at wala pang bumangong propeta sa Israel. In our closing, mamaya may konting conclusion tayo. Wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Okay, ano bang ibig sabihin nun? In New King James Version, whom the Lord knew o nakilala face to face. When whom the Lord knew, yung nakilala ng Panginoon ng mukhaan si Moses face to face, sabi doon in New King James. Knew, ibig sabihin, K-N-E-W, knew, nakilala. The past tense of know, alam naman natin yon. Know, pagkakilala, in Hebrew word is yada. Can mean to choose, implying Moses was singled out for his direct relationship. God has a direct knowledge to Moses. At the same time, also Moses to God. So, yung pagkakilala ng Diyos sa kanya ng mukhaan ay maliwanag. May direct relationship si Lord kay Moses. So, si Moses po ay may tatlong klase o three kinds of yung privilege from the Lord with direct relationship sa kanya. Three kinds of privilege with direct relationship with God. Dito, mga kapatid, si Moses, yung pagkakakilala ni Lord sa kanya, yung intimate relationship ni Moses sa kanya, ano po ba yung tatlong klase na masasabi natin may privilege si Moses kay Lord? First, si Moses, the first man who revealed God's name na nirevealed ng Panginoon kay Moses. Number one, siya yon. In Exodus 3:14, in Exodus 3:14, sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ang ako nga. At kanya sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Kasi nga, sabi ni Lord, dalhin mo ang mga Israelita out of Egypt. Paano Lord, kung magtanong ang mga Israelita, sino nagsugo sa akin? Anong pangalan nyo? So first time binanggit dito, nagpakilala ang Diyos na ako ay ang ako nga. I am who I am. Tapos, kanya sinabi, ganito, sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Yung name is different doon sa pagpapakilala ni Lord kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. But hindi po pinangalanan ni Lord yung kanyang sarili. This time, kay Moses lang. So mga kapatid, kapag tayo po ay may mga tao na parang ayaw masyadong magpakilala sa tao para pakilala kanyang sarili, kung sino siya, lalo na kung siya ay iba, gano'n, marangal na tao. Parang ayaw niyang ipakilala yung sarili niya, yung pangalan niya. Sa mga taong sayang lang ipakilala yung sarili niya. Baka hindi maganda ang maging ano. Pero kapag ang tao ay nagpapakilala by name sa kanyang kapwa, sabihin, nagtitiwala po yung tao na yon sa kanyang kapwa na ipinakilala ang kanyang sarili. Ganon din kay Lord. Kapag ipinakilala ni Lord ang kanyang pangalan sa kanyang kausap, that never na ginagawa talaga niya, ang dami mga pwede nating tingnan, ba't hindi siya nagpakilala kay Abraham, kay Isaac, yung name niya. But ito nga, binanggit ni Lord, ako ay ang ako nga. I am who I am. Tama ba sa English? Diba?
So, ito yung privilege ng nagpakilala ang Lord sa kanyang pangalan. Pangalawang pribilehiyo, o yung privilege ni Moses, yung pangalawa is, Moses is higher than the prophet's relationship. Prophet relationship. Ito po, nung nagreklamo si Miriam, na para bang gusto niyang agawin yung authority na siya na ang mag-share o mag-lead sa mga Israelita, dahil nga nag-asawa si Moses na I think ang mga pangasawa ni Moses ay parang hindi nila kalahi. So, I think hindi po yun ang reason out na pinayagan ni Lord. Hindi po tinignan ni Lord yung kahit sino naging asawa ni Moses. Ang tinignan ni Lord yung rebellion o kaya yung rebellious heart ni Miriam at saka yung envy, inggit. So, si Moses, ang kanyang relationship is higher than prophets relationship sa Panginoon. Tingnan natin, aklat ng Bilang 12, verse 5 to 8. So, ito yung sinabi, pinakakinausap ni Lord si Aaron, si Miriam, at si Moses. Ang Panginoon bumaba sa isang haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tol na nagkakaroon po ng problema. At tinawag sina Aaron at Miriam at sila'y kapwa lumapit. At kanya sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, sabi ni Lord, akong Panginoon ay magpapakilala sa kanya sa pangitain or vision. At kakusapin ko siya sa panaginip o dreams. So, ganun ang style ni Lord. Kapag may propeta, gagamitin siya through dreams and vision, pwede siyang magpakilala. Sabi ni Lord, ang aking lingkod, sabi niya to, sa harap ni Aaron at ni Miriam, ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayanan, itong buong Israel. Next verse, 8. Sambahayan, 8. Sa kanya nakikipag-usap ako ng harapan. Ito po yung sinasabi ko, umakyat po siya sa Mount Sinai, harap-harapan para kausapin siya ni Lord upang ang detalyeng salita ng kautusan ay magkaroon ng liwanag. Face to face. Although alam natin na merong harang po yan na clouds, nang maliwanag, sabi dito, sa kanya nakikipag-usap ako ng harapan, nang maliwanag, at hindi malabong salitaan. Kasi nga mga Israelita, nung tinatanggap nila yung Exodus 20 ng 10 utos, naririndi sila sa thunders, saka sa lightning. So ngayon, huminto ang Lord, umakyat na lang si Moses, usap sila para yung batas ma-share ng maliwanag. So ganun ang ginagawa ni Lord kay Moses. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang nakikita. O anyo, hindi naman yung glory, mga kapatid. Bakit hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod na si Moses? So nire-rebuke ni Lord si Miriam at saka si Aaron. So Moses, yung relationship niya sa Diyos is higher than the prophets. Ang prophets, through vision, through dreams. Pero si Moses, usapan, harap-harapan. Hindi naman sila nagkukwentuhan na may batas na pinag-uusapan. May utos na sinasabi si Lord. And then, ikatlong privilege ni Moses kay Lord, mouth-to-mouth conversation. Yun nga yun, nag-uusap. Mouth-to-mouth. Natatawa misis ko minsan, nagkakabaliktad yung mouth tsaka mouth. Anyway, bibig sa bibig na nagsasalita, nag-uusap. Exodus 33, verse 18 to 20. Sinabi ni Moises, hinihiling ko sa iyo, ito yung gusto niya makita yung glory ng Lord. Hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kalwalatian. So, andun ka agad ang tugon ng Panginoon at sinabi sa kanya, aking pararaanin ang lahat ng kabutihan, lahat kong kabutihan sa harapan mo at aking pahayag ang aking pangalang, ang Panginoon. So, ito naman yung ibang name niya, ang Panginoon. Sa harapan mo, ako'y magkakalob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. Next verse. Ngunit, kanya sinabi, hindi mo maaaring makita ang aking mukha. Ito nga po yon na minsan yung sinasabing face-to-face is idiom, yun, parang sa wikain lang yon na ginabanggit.
Kaya sinasabi, hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. So, kaya nga ang lahat ng tao makakakita sa Diyos, patay na siya. But yung talagang glory ni Lord, hindi makikita ni Moses. Maybe nakikita ni Moses kasi nga may harang ng konti yung habang nag-usap sila, maaring blurred, no? Medyo malabo. So, ito yung tatlong yon. So, totoo po yon na katangian ni Moses ito. But, except Jesus, siyempre. Walang katulad daw si Moses, but except Jesus. Si Kristo po ay higit na dakila kay Moses. Si Kristo po ay higit na, marangal at banal kay Moses. So, dahil nga siya ay bugtong na anak, kaya bagamat si Moses ay may katangian talaga na higit pa sa mga taong nabuhay sa Old Testament. But in New Testament, siyempre, si Kristo lang po yon. But in conclusion, simula nang nagkasala si Moses sa Diyos, ito po, hindi po siya nakarating Hindi po siya nakapunta ng Kanaan. But simula nagkasala si Moses sa Diyos, ito lang yung isa sa mga magandang katangian din ni Moses. Humingi rin siya ng tawad. Siguro, baka balik rin ni Lord yung decision niya na, o sige, makakapasok ka na sa Kanaan. Pero hindi siya pinagsalita ni Lord. Ayaw na siya magsalita. Basahin na lang po ninyo yan, Deuteronomy 3:24-26. Sabi nga ni Moses, nagalit to si Lord sa kanya. Hindi na dinetail ni Moses. But the good thing, ito mabuti naman kay Moses, hindi nagtampo si Moses, nagpatuloy pa rin siya and he perfectly obeyed the word of God. After nung nagkasala siya, wala na siyang palya. Ibig sabihin, lahat na sinasabi ni Lord, sumusunod siya. Hindi siya nagdabog, hindi siya nagtampo, hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Kaya nga, andun pa rin yung pagpupuri ni Joshua, yung author nito, na talaga wala siyang katulad. Pagpalagay natin na, nagkasala siya Pero for 40 years, nakasama niya si Lord. Sa kakulitan ng mga Israelita at hirap dalhin, napapagod din si Moses. Siguro, yung isang kasalanan na yon, tingin ko, blessed pa siya na isa lang nagawa niya. Sa dami ng kahirapan na dinanas ni Moses, at least isa lang. Pero di ko sinasabing tama pa rin yun. Siyempre, tinignan pa rin ni Lord. Sin is sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Isa man yan o dalawa, yan ay kasalanan. So, hindi siya nagtampo. Patuloy siyang sumunod sa mga utos ng Panginoon. Actually, sa chapter 32 nga, sinasabi sa kanya ng Panginoon na umakyat ka sa Horeb. Dito nga, chapter 32, verse 48-52, binanggit nga siya doon na tanawin mo, umakyat ka sa bundok ng Nebo, tanawin mo, pakikita ko yung bayang ibibigay ko sa kanila, pero hindi ka makakarating. So, pumunta nga siya. Sumunod din siya doon sa taluktok ng lugar na ito. At nung sinasabing hindi siya makakarating, alam ni Moses na mamamatay na siya, hindi siya natakot mamatay. Hindi siya natakot mamatay at sumunod siya. Di ba? Ito naman yung something like na para bang napakatapang ni Moses na harapin yung kanyang kamatayan. Napakatapang ni Moses na harapin ang kamatayan niya. Pero alam niya, hindi naman siya magsasuffer. Hindi siya magkakaroon ng sufferings sa pagkakataong iyon. Okay, so dito mga kapatid, hindi man siya nakarating si Moses sa promised land physically. Ulitin ko po, hindi man siya nakarating sa promised land physically sa loob ng Kanaan, but spiritually, ito lang po. Ito yung pinaka-bonus na lang ni Moses. But spiritually, nakarating siya, ang spirito niya, or let's say soul, or spirit, nakarating sa loob ng Israel. Na dating Kanaan. Kailan po nangyari yan? Yan ay kwento ni Mateo, ni Marcos, at ni Lucas. Tingnan natin, Matthew 17:2, verse 3. Nagbagong anyo siya, si Jesus po. Ang tawag po dito ay Mount Transfiguration, no?
Nagbago anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha. Si Jesus po ito, na tulad ng araw. At pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. At nagpakita sa kanila. Kasama po si Peter, si John, si James, at si Jesus. Nagpakita sa kanila sina Moses. So, hindi lang si Jesus ang nakakita. Kasama si James, si John, at saka si Peter. Nagpakita sa kanila sina Moses at Elias na nakikipag-usap sa kanya, kay Jesus. Ang tawag nila ay Mount Transfiguration, pero hindi po yun pangalan. Wala pong nakakaalam ng lugar kung saan bundok nagpakita si Elijah at si Moses kay Jesus. But according sa mga scholars, ay sa lugar ng Mount Tabor, between Nazareth and Naim, sa region of Galilee. Whatever, saan man siya, Judea man siya, Jerusalem man siya, Galilea, Samaria, importante, nakapasok pa rin si Moses spiritually sa lugar ng Kanaan na pinapangarap niya maipasok ang kanyang sarili para makasama ang Israel na hindi nangyari. But, siya ay nakapasok dito, yung kanyang spirito. Excuse me po. Inuubo po ako eh. May konting sipon. Okay? Nagkita ang pinangakuan ni Lord, si Moses. At ang propesiya ni Lord kay Moses, nakita sila ni Jesus. So, nag-meet po sila spiritually. So, anong lesson po dito, mga kapatid? Ano po ang pwede natin tingnan lesson? So, siyempre po, makikita natin yung ginawa ni Moses. So, tulad ni Moses, nag-focus pa rin siya sa utos ng Panginoon to lead Israelites hanggang sa boundary ng Kanaan. Huminto po siya sa Moab at bago siya namatay. So, he obeyed God's word. Sinunod niya ang kautusan ng Panginoon hanggang kamatayan. At sa pagkamatay niya, ay na-meet naman niya si Jesus. So, ito lang po mga kapatid. Tayo rin, sa panahon natin, just obey the word of God. Sundin lang natin po ang salita ng Panginoon until death. Hanggang kamatayan dapat. Huwag tayong hihinto na sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang mamatay tayo. Just obey the word, read the Bible, the scriptures, and obey kung ano sinasabi ng kautusan until our death comes, mga kapatid. And later on, we will see Jesus face to face, tulad ni Moses. Patuloy lang po tayong mag-aral, sumunod. Huwag tayong tatampo sa Panginoon. Kung halimbawa, Lord, ba't yung iba, binibless, Christian din naman sila. Kami, ganun din. Ba't yung iba, binibless? Ba't yung iba, do not, worry. Just obey the Lord. Read the Bible every day with personal devotion. Later on, pag sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, we will see Jesus face to face. So, dapat excited din tayo rito, mga kapatid. Tulad ni Lord, kilala niya si Moses face to face. Sabi dito sa verse 10. Ganon din si Apostol Pablo, mga kapatid. At sabik na sabik din makita ang Lord face to face. Kilala rin siya ng Diyos. Kilala rin siya ni Jesus. Sabi niya sa 1 Corinthians 13 verse 12, sapagkat ngayon malabo natin nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ito ay makikita natin ng mukhaan or face to face. Ngayon, bahagi lamang ang nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung paano ako ay lubos na nakikilala. So, pag nakita niya ang Panginoon, parang sinasabi ni Pablo, ay kilala pala ako ng Panginoon. Kilala talaga siya. Kinausap nga siya nung nabulag siya, bago siya nabulag. Saulo, Saulo, di ba? Sabi ni Lord, bakit mo pina-persecute? Bakit mo ako inuusig? So si Pablo, mga kapatid, gusto niya makita ng mukhaan ng Lord.
at mapatunayan niya na kilala siya ng Panginoon. At kinasasabikan niya ito, mga kapatid. In Philippians chapter 1, verse 21 to 23, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Very famous siya sa English. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis, yung physical niya, at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Okay, so mga kapatid, ito po ay pananabikan ni Pablo. Kasi nga, kilala siya ng Panginoon. Same with Moses, kilala ng Panginoon face to face. So, tingnan natin yung ginawa ni Moses. Nag-obey lang siya, sumunod lang siya. At makikita natin ng picture natin na minsan na nag-disobey rin tayo tulad ni Moses. Pero si Moses, one time lang. Ang problema tayo po ay many times disobey paulit-ulit. But mga kapatid, patuloy lang tayong bumalik sa Panginoon, magsisi, at huwag natin i-tolerate, abusuhin ang biyaya ng Diyos, yung grace ni Lord. Mananagot po tayo kapag tayo ay nag-aabuso nito. Kaya kapatid, patuloy lang tayo, katulad ni Moses, hanggang kamatayan, sumunod po tayo. At sooner or later, we will meet Jesus, tulad ni Moses. At nakita niya si Kristo na ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong faithfulness, kindness. Natapos po namin yung Torah, 5 books ni Moses. Salamat po sa mga kaalaman. Idinagdag niyo po sa aming lahat, sa mga pagtuturo ninyo. Thank you, Father God. Nawa, Lord, basbasan mo po kami lahat, yung mga viewers ng church na ito ay patuloy ninyong pagpalain ang kailang pagsubaybay sa gawain mo, Panginoon. Sa pag-aaral, nawa ay sabay-sabay kaming matutunan na kilalanin, sambahin ka at sundin kalooban mo hanggang sa dulo ng hininga namin, hanggang sa dulo ng buhay namin, hanggang mamatay kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging tapat na lingkod ninyo, sumusunod sa iyong kalooban, upang katulad ni Pablo, ay manamik din kami na makita ka sooner or later, face to face. Panginoon, salamat po ng marami. Patuloy kong tinataas ang comfort kay Sister Cindy sa kanyang pamilya. Yung kanyang biyanan po ay namatay na po. Dalayan ko rin po ang comfort and peace sa kanilang kalagayan, sa kanilang pagluluksa. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang kagalingan naman ni Achi, Lord, sa kanyang nararamdaman, Lord. Achi Ferrer, have mercy on her situation, Lord, Father God, at nalangin namin na patuloy mo siyang kaawaan, kahabagan, isama ang kanyang pangalan sa mga tumatanggap ng iyong biyaya ng kagalingan sa maraming mga tao, Panginoon. Nalangin ko rin po, Panginoon, si Brother Joji. Last Thursday po, Panginoon, siya po ay inyong pinagaling, pinalakas, pero sabi nga ni Sister Tess, minsan malakas, minsan humina. But kami po ay umaasa, Ama, na ang makapangyarihang kamay mo, Ama, ang iyong puso ay mapatuloy na mahabag sa kanyang kalagayan kay Joji, Ama. Patuloy siyang lumakas, Ama. Naway lumakas siya at gumaling siya. But let your will be done. Hindi po ang kalooban namin na masunod. Nawa ang kalooban niyo pa rin na masunod. Ang sa amin lang ay ang pagsusumamo, ang paghingi ng limos ng iyong awa para sa kanyang kalagayan. Gandi po kay Marilu Salvador for 4th stage cancer, amin Diyos. Nalain ko rin po sa nakakonfine, kung di ako nagkakamali, si John, biyanan po ni Sister Nancy, at si Edna, at yung anak nila si Angel. Bless niyo po sila at ingatan, Lord. Malakasin niyo po si John upang kung sakaling babalik na Sister Nancy dito sa Pilipinas, ay very strong na po yung kanyang pangangatawan upang hindi na ho siya nahirapan. Lord, have mercy on John, aming Diyos. At patuloy ko rin nata sa inyo comfort at healing sa mga namatayan
classmate po ni Sally, Lord, si Besa, sa pamilya po. Dalay pa rin po, Panginoon, ang pasasalamat sa development po at kagalingan po ni Nanay Carmelita Cruz. Gabi po kay Nanay, sa aming nanay, at sa aking biyanan. Maraming salamat po. Patuloy namin tinataas sa inyo ang pasasalamat din sa kaligtasan ng pag-uwi ng kapatid ko, Panginoon, sa iyong protection. At salamat din po na marami pong nami-misinterpret dahil daw po sa bundok ng Sierra Madre ay humina ang bagyo, ang uhan, ang Typhoon Uwan. Lord, kami po'y naniniwala na hindi po yun ang dahilan. Ang dahilan po ay ang pagtugon ninyo sa maraming taong humihingi ng awa para hindi na manalasan ng ganong kalakas ang bagyo at hindi na dumami ang pabiktima ng kanyang pagpinsala o yung kanyang pagdating dito sa buong Pilipinas na sinakop ng bagyo na uwan. And then recovery din po, Panginoon, sa mga inabot ng binaha. Hindi lang kay Uwan, gandi po kay sa Cebu na napakalungkot na mga pangyayari. So aming dalangin ay comfort at kapayapaan sa kanilang kalagayan. Nawa makabangon po sila. Salamat din po sa mga bansang nag-alay ng donasyon para sa kanila financially at iba goods. Nawa makarating po ito ng maayos at hindi na magkaroon pa ng hadlang o anumang makorap pa ito, Panginoon, dahil sa mga tao nagnanais na gumawa ng masama. Lord, baguhin niyo po puso nila. Ganun din po, mas mo rin po ang aming bansa na nagsasuffer po kami sa mga problema, sa mga corruption. Bless us, O God. Tulungan mong maliwanagan ang mga tao ito at ma-serve ang batas. Managot po ang may sala at ang mga biktima ng mga baha nawa ay matulungan pa ulit sa mga susunod na project na talagang totoong proyekto na hindi substandard na talagang tapat na po at maayos na po ang pamamalakad na walang corruption. Kaya Lord, bless niyo po ang bansang Pilipinas. Alam namin, Lord, na talagang doon po kami sa ganong sitwasyon. But naniniwala kami na pag kayo po ang kumilos, ay napakalaki ng pag-asa sapagkat ang Diyos na kumikilos sa lahat ng kahinaan ng mga Pilipino, Panginoon. We praise you, we thank you, Lord God. Salamat po. Ang lahat na ito ay aming tinataas. In the name of the Lord Jesus, we pray. Maraming po salamat. God bless you all sa inyong lahat po. Thank you.